Alright mga kapatid. Yes. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Kuya Deng ng X-Crew at narito na ang mga pinakamainit na balita ngayong July 20, 2025 mga kapatid. Okay, simulan na po natin. Ito po ang ating mga papakinggan. Sara Duterte nanguna sa rally sa The Hague. Free Duterte now. Ito pa ang kasunod na balita. BP Sara Marcos kasabwat ng ICC. Tinawag na adik. OMG. Mas matindi yun. Ito pa isa mga kaibigan. Senadora Amy Marcos sa kapatid. Protektahan mo ang Pilipinas. Kung makikinig pa. No? Ito pa ang sunod nating balita. Emil Sumangil humihingi ng dasal sa gitna ng banta sa kanyang buhay. Yan, tanong yan. Bakit? Anong meron? Si Emil Sumangil yung nagbabalita po sa GMA News. Kasi parang pagkakaalam ko sa sabong ata yan. Alright, ito pa mga kaibigan. Bagyong Krising at Habagat. 3,000 ang apektado. Ayan mga kaibigan. Maaalala na naman natin yan yung flood control kung ganyan. Okay, ang sunod, Pacquiao. Ito, usong-uso to ngayon. Pacquiao versus Barrios. Laban nagtabla. Pero sabi ni Manny, panalo ako. Para sa aming mga mamamayang Pilipino, pagdating sa boxing, syempre, ikaw ang panalo. Rowena Guanzon, hindi ako DDS. Kakamping ako. Kakamping, Okay. Okay lang yun. Pero, ang nangyayari kasi mahal siya ng mga, ng mga DDS. Kasi nga, ayaw niya sa administrasyon. Okay. Ito ulit, balik tayo kay BP Sara. Nagkukunwaring mabait si Marcos. OMG. Ikaw naman kasi BP Sara, alam mo na Wala nang sasiyan, ganun ho talaga, no? Ito sa BGMP, no? Kapatid umapila sa BGMP, imbestigahan ang abuso sa Tacloban Jail. Ano bang meron dyan sa Tacloban Jail? Aalamin po natin mamaya. Ito pa ang mga headlines. Bulkang Kanlaon, alert level 3. Higit 24,000 na ang apektado. Ang dami nun. Kailangan alamin natin yung balitang yan. Hindi na lang puro paninira sa Duterte ang ibabalita ng mga bias media. Ito pa, babala ng Pag-asa, baha sa NCR at siyam na probinsya. Ang dami naman nito mga kapatid. No? Alam nyo naman, tag-ulan ngayon. Kapag hindi na ayos yung mga flood control. Di ba? Okay, ito pa sunod. Higit 5,000 pamilyang mahihirap magkakaroon ng lupa. Saan lupa yan? Baka sa kuko Hindi naman siguro. Yan po ang ating tutunghayan ngayong araw na to. Kaya kung ready na kayo mga kapatid, panoorin na po natin ito ng sabay-sabay. Nasaan ba yung intro ko? Here we go! Oh my God, we're back again. Come on, now let's get down to business. Yes mga kaibigan. Ito na. Lalagay na po natin. Ngayong araw po ito, binago ho natin ngayon yung format. Oo, maganda nga ho yan. Nakikinig tayo sa mga report, sa mga ibang news. Pero ito talaga, kinuha ko po ito sa mga iba't ibang news media. May mga bias media, mga hindi bias. Yan. Pinagsama-sama ko po sila at ginawa natin ng compilation at mga summarize ng mga balita. Kaya eto na po, pakinggan na natin. Yan. Para makikinig tayo ng radyo. Mas okay, di ba? Okay, game. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Alright, maraming salamat Fiber ni Juan. Ano nang balita ngayon? Ito na po ang ating nakalap na mga balita. Here we go. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Kuya Deng ng X-Crew at narito na ang mga pinakamainit na balita ngayong ika-20 ng Hulyo, taong 2025. Simulan na natin. Sara Duterte nanguna sa rally sa The Hague. Free Duterte now. Pinangunahan ni Vice Presidente Sara Duterte ang isang rally sa The Hague, Netherlands para ipanawagan ang pagpapalaya sa kanyang ama, dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasalukuyan itong nakakulong sa International Criminal Court o ICC, kaugnay sa mga kasong crimes against humanity na may kinalaman sa kanyang war on drugs. Ayon kay VP Sara, hindi ito tungkol sa pagiging dating presidente niya.
Ito ay tungkol sa isang Pilipino na kinuha ng ilegal mula sa sariling bansa. Ikinuwento rin niya na sa huling pagdalaw niya sa kanyang ama, tinanong siya nito kung marami raw ang dadalo sa rally. Ang sagot niya, kahit walang dumating, magrarally pa rin kami. Wow. Kahit walang makinig, magsasalita pa rin kami. Ha. VP Sara Marcos, kasabwat ng ICC, tinawag na adik. Sa parehong rally, diretsahang binanatan ni VP Sara si Pangulong Bongbong Marcos. Tinawag niya itong adik at inakusahan ng pakikipagsabwatan sa ICC para ipaaresto ang dating Pangulo. Kasi alam nyo, sa totoo lang imposible naman din kasing walang alam itong si PBBM. Dapat nga sabihin niya, oy, hindi nyo pwedeng dalhin yan. O sige, sabihin na natin, magkaaway sila. Hindi nyo pwedeng dalhin yan doon. May sarili tayong korte. Dapat gumalaw ang sarili nating korte. Dapat itong Supreme Court, panagutin din nila. May kasalanan din. Ba't dinala ng ganun-ganun na lang yon? Dapat ho gumalaw ang ating Supreme Court patungkol dyan. Hindi po pwedeng nood-nood na lang ho tayo. Hindi naman natin pinangungunahan ng Supreme Court. Malay mo, meron na silang mga ginagawa ngayon. Pero para sa akin, mga sir, mga ma'am, bigyan nyo na ho ng katarungan yung ginawa nila kay Tatay Digong. Nakita ho namin yung picture. Sobrang payat na po. Ito na nga yung sinasabi nilang butot balat na. Bakit naging ganito? Parang unti-unti nilang pinawawalan ng buhay itong ating Pangulo. Grabe ho, imposible. Hindi ako naniniwalang walang kinalaman po si Marcos dito. Hindi ako naniniwala. May alam yan, imposible. Si Tory lang? Ha? Ko, DOJ lang? Ha? Imposible yan. Napakawalang utang na loob. Pagkatapos ipalibing yung tatay, ganun-ganun na lang, di ba? Ito na po, tuloy tayo. Aniya, ginamit daw ng administrasyon ang pera ng bayan para sa mga peking testigo. Kita mo? Dagdag pa ni Sara, kahit patalsikin pa natin si Marcos, hindi pa rin makakabalik si Tatay Digong hanggat hindi ibabasura ang kaso niya. Yun lang. Tapos yung ICC pa ngayon. Sa nakikita ko, nag-aantay lang yan ng mga matitibay na na pwede nilang pangbanat kay Tatay Digong. Pero magpasa hanggang ngayon, bakit ang bagal ng pag-usad? Ilang buwan na siya doon. Di ba? Kung talagang matatalino yung mga ICC, bakit hanggang ngayon hindi pa rin nila mapag-isipan kung release o detain? Kalokohan. Para sa akin, kapag ka dinala mo sa ibang bansa ang Pilipino, ibig sabihin walang kwenta yung batas dito. Para sa akin lang opinion yun, ba't kailangan pang ipunta doon? Pwede naman pala dito. Partida pa yun, wala nang jurisdiction yung ICC. Pero naitawid pa rin nila. Tingnan nyo na lang yung kakumpalan ng ginawa nila, di ba? Paano nangyari yon? Tapos yung mga paliwanag nila matitibay. Mga kung ano-ano na lang. Ay, nako. Okay, tuloy tayo mga kapatid. Senadora Ime Marcos sa kapatid, protektahan mo ang Pilipinas. Ay, kahit sabihan mo yan, Madam Amy, hindi natin alam kung poprotektahan pa niya yan. Wala, corner na siya. Kasi nga, pagka kumampi siya sa Duterte, kung sakaling totoo nga na siya ay gumagamit, baka isumbong din siya ng mga nasa paligid niya. Kaya wala siyang lusot. Mahinang nila lang po ang Pangulo ngayon. Kung tutusin, kaya naman niyang dapat maprotektahan niya si Tatay Digong Yung utang na loob mo na lang, hayop ka. Wala, pasensya na Nabubugukan lang talaga ako sa Pangulo ngayon. Para sa akin, walang kwenta po. Habang nasa US si Pangulong Marcos para makipagkita kay dating US President Donald Trump, nanawagan si Senadora Ime Marcos na tiyakin ang kapakanan ng bansa. Aniya, ang kalakalan ay dapat patas. Hindi dapat Patas. tayo nagpapasindak sa mga kondisyon na bumabaliwala sa ating soberanya. Yes. Kinuwestiyon ni Amy ang hinihinging termination clause ng Amerika kung sakaling pumasok ang Pilipinas sa kasunduan sa ibang bansa tulad ng China. Emil Sumangil, humingi Okay. Ito na tayo. Kaya Emil Sumangil. Pero yung kay Madam Amy, kung ako sa kanya, kumilos na siya, mag-ingay siya ng mag-ingay sa Senado, ipatawag niya ulit yung mga dapat ipatawag. Ito na kay Emil Sumangil. Alam ko may kinalaman to sa sabong. ng dasal sa gitna ng banta sa kanyang buhay. Nag-post si GMA Tuloy-tuloy na journalist Emil Sumangil ng dasal sa social media habang nahaharap sa banta ang kanyang buhay dahil sa mga iniimbestigahan niyang kaso. Kasama rito ang pagkawala ng 34 na sabongero, Grabe. kung saan sangkot umano ang ilang sikat na personalidad. Tiniyak ni Sumangil na siya ay ligtas.
At sabi ng kanyang misis na si Michelle Sumangil, humihiling kami ng panalangin para kay Emil Nako. dahil ginagawa lang niya ang kanyang tungkulin. Ang maglingkod at magsiwalat ng katotohanan. Ayun. So yung minsan, sa atin lang punta muna tayo sa mga bias media. Siguro, kaya sila nagiging bias. Dahil pag nagbalita sila ng totoo, lalo na't may mga ebidensya, manganganib po pala ang buhay. Hindi lang yung buhay, pati yung pamilya. Kaya siguro no choice sila, hindi nila pwedeng ibalita yung katotohanan. Kaya nakikita nyo, no? Si Madam Eden ba yun ng Net25, napakalakas ng loob ng mga pagtatanong niya, matitindi. No? Samantalang ito, isang beses pa lang na nakakita natin na pumipitek po yung ating Emil Sumangil para sa mga sabongero. Bakit ngayon para may pagbabantang nangyayari? OMG. Bagyong Krising at Habagat, Ito na. 3 patay, 1,000 ang apektado, Grabe. 3 katao ang naiulat na nasawi, habang 3 rin ang sugatan sa pananalasa ng Bagyong Krising at Habagat. Ayon sa NDRRMC, higit 370,000 katao ang apektado. Grabe. Mahigit 6,000 pamilya ang nasa evacuation centers at may 3 nawawala sa Western Visayas. Oh. Bagamat nakalabas na si Krising sa Philippine Area of Responsibility, patuloy pa rin ang pag-ulan sa ilang rehiyon. Pacquiao versus Barrios, laban nagtabla, pero sabi ni Manny, panalo ako. Malamang sasabihin din ni kalaban ni Manny, ako ang panalo, ako din. Ba't kaya nagboxing ulit si Manny? Sa totoo lang, mayaman na siya eh. 2 lang yan, no? Pwedeng, hindi, marami kasing pera talaga. Siguro hilig niya lang talaga yung sport na yan. Pero kapag nanalo yan bilang senador, baka mas priority niya sana yun, no? Kung nanalo. Bumalik sa boxing ring si Manny Pacquiao at hinarap ang mas batang WBC welterweight champion na si Mario Barrios. Oh. Sa edad na 46, pinamalas muli ni Pacman ang kanyang bilis at tapang. Tinapos ng mga hurado ang laban sa majority draw. Isa ang pabor kay Barrios, habang 2 ay nagtabla. Oh. Ayon kay Manny, akala ko ako ang nanalo. Malapit ang laban pero maganda. Rowena Guanzon, hindi ako DDS, kakamping ako. Oh! Eto na si Rowena Guanzon. Minamahal to ngayon ng mga DDS. Bakit kanyo? Kita nyo naman, di ba? Dati kasi, bumibira na siya kay PBBM. May dala pa nga gloves siya, naalala ko eh. Binabash din natin yan eh, no? Kasi nga, PBBM tayo eh. Tanga-tanga tayo nun. Nakala natin talaga, okay si PBBM eh. Gulat na lang tayo. Mahinang leader pala to eh. Biruin mo, ipunin yung ba, tapos yung katatanim lang eh. Diba? Ang dami yung mga pinagsasabi na wala naman tayo nakikitang mga nagawa ng ewan. Buti pa si Guanzon. Kung tumitira siya noon, hanggang ngayon, consistent. Ibig sabihin, totoo ang sinasabi niya. Samantalang yung mga ibang dilaw dyan, tahimik na. Palibasa, takot na sila kasi nakaupo na. Dati binibira nila si PBBM eh, di ba? Bira sila ng bira, yung mga dilaw dyan. Kahit si Rizon Tiveros, di ba? Si Bam Axino ba? Basta mga ibang dilaw, ibang dilaw. Marami. Putya ngayon, nakaupo na, ayaw niya ng banatan. Bakit? Kasi may kapangyarihan. Palibasa, pinagtutulungan si BP Sara. Kaya kahit may kapangyarihan ito, Vice President yan, mataas pa rin yan. Binibira nyo, nakikisawsaw na rin kayo. Pero totoo dati, binibira nyo si PBBM din eh. Palibasa ito si PBBM, weak na talaga. Kaya siguro di na nila binabanatan. Okay, tuloy tayo, no? Si Guanzon, mananatili to, ayaw talaga niya kay PBBM. Kaya nagkataon lang po, mga kapatid, mahal siya ng mga DDS. Alright, tuloy tayo. Nagbigay linaw si Dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzon. Dati. Aniya hindi siya DDS o taga-suporta ni Duterte. Kakamping daw siya mula noon pa. Dagdag pa niya, love lang ako ng DDS pero hindi ibig sabihin DDS na ako. VP Sara. Nagkukunwaring mabait si Marcos. Uy. Sa kanyang talumpati, muling binira ni Sara Duterte ang estilo ng pamumuno ni Pangulong Marcos. Aniya, gusto lang niyang ipakita na siya ang mabait na Marcos. Hindi katulad ng ama niyang diktador. Dinagdag pa niya, 3 taon na ang lumipas, pero wala pa rin tayong nakikitang resulta. Meron! Napakulong nila si Tatay Digong sa dahig. Iyon ang resulta lang nila sa KOJC. Diba? Yung baha, iipunin. Tapos dahil hindi maipon yung baha, sisisihin yung Dolomite Bench. Angas, diba?
Only in the administrasyon, only. Napalpakan na tayo sa mga dilaw noon kay Pinoy. Napalpakan na tayo noon, pero mas may palpak pa pala. Kapatid, umapela sa BJMP. Ito yung sa may kulungan. Ano kaya? Imbestigahan ang abuso sa Tacloban Jail. Umapela ang grupong Kapatid sa Bureau of Jail Management and Penology na imbestigahan ang umano'y pang-aabuso sa Tacloban City Jail. Hala. Sangkot umano ang 2 jail officer sa panggigipit sa mga political prisoner tulad ni na Frenchie May Cumpio at Hala. Mariel Domecki. Ayon sa reklamo, hindi sila agad nabibigyan ng medical attention, pinipigilan ang pribadong konsultasyon sa abogado at Hala. hinaharang ang mga sulat. Bulkang kanla Hala. So, nakikita natin yung mga nandoon, yung mga politika ba yun? So, parang bias yung mga ano doon, mga nagbabantay o officer doon, ano? Parang hindi nila binibigyan ng pagkakataon na maging patas yung laban. Siguro lang sa aking pananaw, baka bayad sila. Yung jail na yon binabayaran nung kalaban nung sa politika, no? O, para, hindi, pigilan nyo yan. Kung makakaapila ka pa, kapag ka nandun ka na sa loob, mahina ka na dati, mas hihina ka pa. Mas lalong wala ka ng kapangyarihan pag nasa loob ka na. Yun po ang nakakalungkot sa atin ngayon. pribadong konsultasyon sa abogado at hinaharang ang mga sulat. Bulkang Kanlaon, Alert Level 3, higit 94,000 na Higit. ang apektado. Naglabas ng 4 na volcanic quakes ang Bulkang Kanlaon sa loob Grabe, ng 24 na oras. Ay. Nananatili ito sa Alert Level 3 Hala. na ibig sabihin ay may magmatic unrest o paggalaw ng magma. Mahigit 74,000 katao ang apektado. Pinaaalalahanan ang mga residente na lumikas sa loob ng 6 na kilometrong danger zone. Babala ng pag-asa, baha sa NCR at 9 na probinsya. Naglabas ng yellow rainfall warning ang pag-asa para sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon tulad ng Pampanga, Bulacan, Cavite, Laguna at Batangas. Posible raw ang biglaang pagbaha sa mga mabababang lugar. Patuloy ang pag-ulan Hala. dahil sa habagat kahit nakalabas na si Krising sa PAR. Higit 5,000 pamilyang mahihirap, magkakaroon ng lupa. Mahigit 5,000 Ay, eto na, no? Magkakaroon daw ng lupa. Congratulations kung totoo to, pamilya no? mula sa low-income communities ang makikinabang sa muling pagbuhay ng Community Mortgage Program o CMP. Layo ng programa na tulungan silang magkaroon ng sariling lupa at bahay. Wow. Kasama rin dito ang skills training mula sa TESDA at iba pang serbisyo ng gobyerno para tuloy-tuloy ang kabuhayan. Uy, sana patingin kami ng resibo kung alimbawang may mga nabigyan ng mga lupa. Patingin kami. Kasi baka matulad na naman yan sa sinabi ni Auntie Claire na kompleto daw, clear na daw, 4,000 na barangay. Tapos nung hininga ng resibo, putik niya, puro porsyento lang ang pinagbibigay. Tapos may blankong papel pa na hindi niya pa rin may paliwanag kung anong nangyari doon. Yung mga ibang reporter naman ayaw magtanong kung kamusta na yung bakit po blankong papel. Ay, okay, ninayo all. Iyan po ang kabuuan ng mga balita ngayong araw. Ako si Kuya Deng ng X-Crew, ang boses ng masang Pilipino. Mag-ingat tayong lahat. Muli, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, at mag-share. Hanggang sa susunod na balitaan. Peace out, mga ka-X-Crew. Maraming salamat po sa inyong panonood. Oh my God, we're back again.